Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng Pospos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang may pahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem. Kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ang kanyang nang matagpuan na isinama sa Antioquia, isang taong singkad silang nanatili roon kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrakang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko upang tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay.
Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa salo ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang lahat po ay magsitayo. Ngayon magturo kayo, palaging kasama ko, hanggang sa wagas ng mundo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga may kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, mga ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkot sapagkat ang manggagawa ay may karapatang sa kanyang ikabubuhay. At saan man bayan o nayong kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga pilgrims po na galing sa iba't ibang lugar, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. At ganun din po sa mga nanonood sa FB page. Maligaya pong magandang umaga rin po sa inyong lahat. Bilang isang tao, pag kayo po'y nakaka-encounter o nakaka-encounter ng isang tao na may problema, halimbawa po kaibigan nyo, kamag-anak nyo, anak nyo, o sino pa malalapit sa inyo, handa ba kayong makinig sa kwento niya? Kung handa kayong makinig sa kwento niya,
pakikinggan nyo. Ibig sabihin, pag pinakinggan nyo, maaaring i-ignore mo o maaaring interested ka sa kwento niya kasi nakaka-relate ka. Pero kung hindi ka nakaka-relate, pakikinggan mo lang siya. Iba yung sa nakaka-relate at hindi nakaka-relate. Sapagkat bilang isang tao, kailangan din po nating i-balance ang ating isip at puso sa mga taong lumalapit sa atin. At pag sila'y lumalapit sa atin, ano ba ang madalas nating reaksyon? Ano ba ang dapat nating gawin? Sapagkat bilang isang taong nilapitan, ibig sabihin, umaasa siya na matutulungan mo siya. Ano mang klase ng tulong, lalapit at lalapit sa iyo. Dahil ang mga may pinagdadaanan, pumipili din yan ng taong gustong mapagsabihan. At madalas ang kwento ng kanyang buhay ay marahil ang kwento ng kanyang kabiguan. Maaaring sa love life, maaaring sa trabaho, maaaring sa ugnayan ng anak, o maaaring sa ugnayan ng mag-asawa. So maraming dahilan kung bakit sila ay lumalapit at gustong sabihin ang kanilang nararamdaman. Marami sa atin, pag nagsalita, lalo na't kung ordinaryo lang, minsan hindi po napapansin yan. Kaya pag hindi ka napapansin, para nawawalan ka ng confidence sa sinasabi mo. Kaya mahalaga po ang pakikinig. Dahil ang pakikinig ay isang biyaya na magmumula sa ating Panginoon sa tulong ng Espiritu Santo. Sabi ko nga po, lahat po tayo ay may mga pandinig sa ating mga tainga. At kung tayo may pandinig, ibig sabihin, meron tayong pusong nakikinig sa kwento ng tao. Kaya't sa buhay po natin ng paglilingkod, o bilang isang Katoliko, bilang isang sambayan ng Kristiyano, ano ba ang dapat nating gawin kung paano natin mahandle kung ganito ang sitwasyon ng buhay? Medyo mahirap, medyo madali, o medyo sabihin po natin katamtaman. So, ibig sabihin, pag ganun ang ginawa mo, makikita sa iyo kung ano ang distansya mo, kung ano ang boundary mo. Kaya't mahalaga po sa tao. Lahat po tayo may kwento. Walang hindi po sa atin na walang kwento. Meron po yan. Kaya sa mga pagkakataon po ito sa kapiyastahan ng isa sa apostol ng ating Panginoon na si San Bernabe. Ngayon, si San Bernabe po, ang ibig pong sabihin nito, son of encouragement. Tayo kaya, anak ba tayo ng encouragement? O anak tayo ng mga problema? O anak lang tayo ng walang pakialam? Kung bibigyan po natin ng pansin ang buhay ni San Bernabe, mayaman po sila. Bukod sa mayaman, mataas ang kanyang pinag-aralan. Nagpakadalubha siya. Isipin niyo po noong panahon niya, bilang isang mayaman, bakit pa siya susunod sa ating Panginoon? Pero ginawa niya yon. Ibinenta niya, at nung ibinenta niya kanyang ari-arian, idinonate sa simbahan na kung saan nagkatagpo-tagpo ang mga tinawag ng ating Panginoon. At anong naging dahilan kung bakit niya ginawa yon? Dahil na-encountered mismo niya sa kanyang buhay ang ating Panginoong Hesus na muling nabuhay. Hindi niya gagawin yon
kung hindi niya na-encountered ang ating Panginoon sa kanyang buhay. So meaning, maliwanag sa kanyang isip at puso ang kanyang pagtugon sa ating Panginoon. Kaya nga tinawag siyang Son of Encouragement. Kasi during that time na sila'y nagbi-meeting, siya ay pinakikita yung kanyang positivity. Hindi siya nagpakita ng kahinaan sa kanyang mga kasama. Kaya nga po sa buhay po natin, wag nating paghinayangan na lagi tayo ay magdasal at manalig sa Diyos. Naging matibay ang kanyang pananampalataya, hindi dahil mataas ang kanyang pinag-aralan, hindi dahil sa mayaman siya, kundi dahil bumalik siya sa ating Panginoon. Kaya kung babalik ka sa ating Panginoon, mayroon kang tapang na baguhin ang lahat na wasak sa iyong karanasan. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, sana po maintindihan po natin ito sa ating buhay. Alam ng Diyos ang, sabi nga po natin, alam ng Diyos ang ating painful experiences. Alam niya kung anong struggles po natin sa ating buhay. Kaya nga po, kung ikaw ay struggles, kung ikaw ay so much pain in your experiences, lapit ka lang sa Panginoon at gigisingin ka niya at bibigyan ka ng tapang, katulad ng tapang na ibinigay kay Saulo at kay San Bernabe. So kung titingnan po natin, hindi po ito malayo sa karanasan ng tao. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, laging manalig sa ating Panginoon. Pag nananalig sa Panginoon, may tapang. Sana po mula yung tapang sa espiritu ng katotohanan na ipinagkaloob sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, tanggapin natin ito na maluwag sa ating puso. Huwag po tayong manghina. Kasi nga ang tinatawag ng ating Panginoon, matindi po talaga yung pagsubok. Pero hindi kanyang papabayaan. Maraming mga apostol na mayroong tapang na harapin at lakas ang kanilang pamumuhay dahil sumusunod sila sa kalooban ng ating Panginoon. Katulad na lamang po sa ating Ebanghelyo na sinasabi sa ating Ebanghelyo ng ating Panginoon Yesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong magdala ng kung ano-ano. Ang bilin sa kanila, pagalingin ang mga may sakit, palisin ang mga demonyo sa katawan ng tao, buhayin ang mga patay. So ibig sabihin, ang plano talaga ng ating Panginoon ay alisin ang anumang uri ng kasamaan sa ating isip at puso. Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon ay maging matapang tayo sa ating buhay. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, huwag kayong magdala ng kung ano-ano. Manalig at magtiwala kayo sa akin. At yun nga ang ginawa ng mga apostol. Kaya nga sinasabi, ang mga alagad ay mayroong karapatan para si kabubuhay nila. So meaning, bawat naglilingkod sa ating Panginoon, nagbibigay ng sapat, hindi kulang. Ang tao lang na nagsasabing kulang o ang tao lang ang hindi marunong makinig sa biyaya na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Just simply because they are not satisfied. Kasi ang iniisip po siguro ng ating mga kapatid ay ang biyaya ay biyaya ng material na bagay. Look at San Bernabe. Kung ang biyaya ng yaman ng mundo ay talaga nakapagbibigay sa kanya ng kaligayahan, ay bakit niya ito binenta? Bakit niya ito i-donate? Kasi mahalaga ang paglilingkod. Iba ang konteksto nung unang panahon sa konteksto ng ating buhay sa ating sa ngayon. Pero kung titingnan po natin sa ating buhay na pananampalataya na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, katulad din po ng pagsunod ng mga apostol na marahil gusto dating pong gawin sa ating buhay.
Paano ba mangyayari po yun? Huwag na po tayong lumayo. Look at our home. Kamusta na ba ang bahay? Ang bahay ba ay malinis? Ang bahay ba ay madumi? Ang bahay ba ay wasak? Ang bahay ba ay solid? Anong ibig ko po sabihin? Lahat po tayo, ang pinagmumula ng kabutihan ay magmumula sa loob, wala sa labas. Kaya't mahalaga na maintindihan po natin na ang tamang paglilingkod sa ating Panginoon ay isang pamamaraan para may padama sa atin na kahit tayo'y nabubuhay, patuloy tayong kakapit sa pagbibigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Inuulit ko po, hindi madamot ang Diyos. Ang tao lang ang hindi naiintindihan ang pananampalatayang ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, minsan yung ating pananampalataya ay hilaw, hindi pa solid. Kaya kung solid ito, hindi na siya magwo-worry. Pero kung hindi pa ito solid, magwo-worry po talaga. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, padayon lang ang buhay. Dahil bawat nangyayari po sa atin ay kwento lang ng ating mga pangyayari sa karanasan bilang isang Kristiyano. Lahat po tayo ay may mga pangarap sa buhay. Katulad din po ng pangarap ng mga apostol na hanggang sa ngayon ay pinakikinabangan po natin. Katulad po ng pangarap din ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na naging pangarap din sa kanyang mga alagad. Dahil ang katagumpayan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ay bunga ng kanilang paghihirap at pagtsatsaga dahil sa kanilang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristong nagbibigay buhay at magbibigay pa ng buhay sa mga darating pampanahon. Kaya maging maliwanag po sana sa ating isip na kaya tayo simisimba, kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon ay para maipakita natin sa ating Panginoon, may padama po natin na kahit tayo nahihirapan, patuloy tayong nananalig at nananampalataya sa Kanya. Kaya nga po sa buhay pananampalataya, kung tayo may nararamdaman sa buhay, alam ng Diyos kung ano yung mga nararamdaman po natin. Katulad ng bili ng Panginoon sa mga apostol na pagalingin ang mga may sakit. At kaya naman tayo sumisimba dahil tayo ay mga lahat ay may karamdaman. Kaya kung lubusan ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon, bago ka pa lumuhod sa Kanya, pagagalingin ka na ng ating Panginoon. Sapagkat bawat simba, bawat pagtanggap sa Kanyang katawan at dugo ay biyayang ipinagkakaloob sa atin. So, ibig sabihin, bilang isang sambayan ng Kristiyano, harapin natin ito at tanggapin ng buong buo. Magtiwala sa pamamaraan ng Diyos at magtiwala din po tayo sa ating kakayahan. Nang sa ganon, mas maintindihan po natin na ang pagtawag sa atin ng Panginoon ay isang pagtawag na masasabing, we are at home to ourselves. Dahil ang Diyos wala sa labas natin, kundi ang Panginoon nasa loob natin. That is why kailangan po natin pagsumikapan na maisabuhay ito. Inuulit ko po yung pagtawag ng Panginoon kay San Bernabe at sa lahat ng mga alagad ay katulad din po ng pagtawag sa bawat isa sa atin. Meaning, kung tinawag ka, hindi kanya pababayaan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, ang aming mga alay gawin mong banal sa inyong pagbabasbas na magpapaalap nawas sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbubunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na sa kaluluwa ni Mario, Juana at Erlinda. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalibereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sambayan ng Kristiyanong binuo ng ating Panginoong Jesucristo nang dahil sa kanyang pag-ibig, awitin natin ang lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkakatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iriyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tumanggap sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa paggunita ni San Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyo pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng ulibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaaniyahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng kompradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukan na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapaalala yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo na yung awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.